pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Nagkaroon na po kami ng bagong panambaka. Muling bumalik ang mga kapatiran. Muling nag-alab ang kanilang pagdanasa na sila ay muling makapaglingkod, makadalo sa mga ganitong uri ng pag-ibig. Napakasarap po ng pakiramdam. Kaya yung panalangin ay napakalaki pong bagay sa buhay ng bawat isa. Lalo pat kung sama-sama tayong lahat. Kung yung isa, dalawa, tatlo pinapakinggan ng Panginoon sa kanyang mga hiling panalangin, paano pa kaya kung tayo buo sama-sama po dito? Mas higit na tayong pinapakinggan. Dumami pa po ang mga tumutulong. Yung iba't ibang mga kapatiran to sustain the needs of the local congregations. Kaya po natutuwa kami dahil dinilig ng Panginoon ang aming panalangin. Ganyan din po tayo dito. Paulit-ulit natin dinidinig. Sana po sa mga susunod na pagtitipon, puno na ang unahan natin. Wala na po, mas maganda sana talaga nagsisiksikan tayo eh. Yan ang panalangin ko tuwing ako'y dadalo sa isang kapilya. Sana itong kongregasyon na to, puno lagi. Umaawit ng masaya, nakikinig ng mayroong pagnanasa sa puso. Lumalago ang bawat isa sa atin. Nagagamit natin ang ating mga pinag-aralan sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Magiging kalasag natin sa ating buhay upang lalo tayong makaiwas dun sa iba't ibang pagsubok o silok ng buhay. Ang gulo ng mundo po sa panahon ngayon. Ang daming tukso, ang daming problema. Kaya sa ginagawa natin na nitong panalangin, lumalakas po tayo. At ang panalangin na to ay nakakatulong upang magapi natin ang ating mga tato. Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengthens me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa magpapalakas sa atin. At sino magpapalakas sa atin na inyong kiniklaim? Ang Panginoon. Maaaring makatulong ang nanay, kaibigan, mga konsultan, pero iba kapag ang Panginoon. Dagdag ko pa po ito na kung saan sinabi sa Isaias 41:10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng mga kanang kamay ng aking katwiran. Nagbibigay assurance ang ating Panginoon. Nagbibigay pag-asa sa bawat isa. Surrender everything to Him. Ang ganda ng kanta natin po, I surrender everything. Tuwing kinakanta po yun, nagpapabigay paalala sa atin that we have to surrender everything. Kahit nasa iyo na lahat ang buong kayamanan sa mundo, kapangyarihan sa mundo, kagandahan, kalakasan, lahat yan wala po. Surrender everything to God and be thankful for what we have. And after this po, when you pray, you have to claim God's power that He will help you. Tandaan po natin sa ating paghiling, maaaring hindi man sagutin ng Panginoon ang iyong kahilingan sa oras na ito, may tamang panahon sa sagot sa ating mga suliranin. Hindi po maaaring agad-agad, maaaring madelay, o meron tamang panahon na ibibigay ang Panginoon
nang alam niyang makakabuti para sa atin. 2 Timothy 2:7. Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ituturo niya sa atin paano gagawin ang iyong problema. Paano mong aayusin ang iyong buhay. Paano mong isa-isahin. Itutuwid ang ganito, ganito, ganito. Magugulat ka how God is amazing. Binibigyan tayo ng kaalaman, katalinuhan. Binibigyan niya tayo ng sapat na paraan kung paano ang iyong pagkatakot ay madadivert into hope, into trust, and into love. Ganun ang Panginoon mangusap sa bawat isa sa atin. Kaya sa Roman 15:13, puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Huwag niyong hayaan na ang inyong takot ang siyang mag-decide para sa ating mga buhay. No one knows what the future holds for everyone. Hindi natin alam kung ano ang ating kinabukasan. Maaaring sa loob na isang saglit, sa loob na isang minuto, isang araw, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. But the only assurance that God can give to us, once you cling to God's power, He will help at all times na kailangan natin siya sa ating buhay. And finally, upang ipagkaloob sa atin ng Panginoon ang ating kahilingan, upang mawala sa ating mga puso't isipan ang anumang pagkatakot, hinihiling niya na tayo dapat maging isang mabuting mga Kristiyano. Proverbs 14:26, in the fear of the Lord is strong confidence, and His children shall have a place of refuge. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala. At ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dapong kanluran. Mayroon tayong kalagayan sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Mayroon talagang para sa atin. Ibibigay niya. Masusumpungan mo ang kapayapaan sa puso mo. Masusumpungan mo ang sagot sa lahat ng pagsubok, the trials and tribulations that God has given to us. God allows some problems in our life. Pinahihintulutan po niya yan. Dahil nais niyang sukatin kung hanggang kailan ka mananatili sa kanyang paglilingkod. Yan ang kahalagahan ko. So you have to be a good, disciplined Christians. At pinapangako ng Panginoon, bilang isang mabuting Kristiyano, Revelation 2:10, sabi niya po dito, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Yung pagtitiis natin sa buhay na ito, narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo ay masubok. Ibig sabihin po, kumikilos ang dyablo sa mga panahon na ito. Sinusubok ang ating katapatan. Sinusubok kung ang inyong mga takot ay nangingibabaw sa inyong puso't isipan. Upang kayo ay masubok at magkakaroon kayo ng mga kapighatian. 10 araw, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Yan ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Sa pagpapatuloy ng ating pagsamba, paglilingkod, pagdakila, at sa mga ginagawa natin ito, tayo po ay may pangakong binigay ang Panginoon.